Tinanggal ko na ang plastic mulch dahil papalitan ko ito ng organic mulch tulad ng damo, dahon at kusot. Mas maganda ito dahil maliban sa libre ay magiging slow release na fertilizer ito para sa ating mga tanim dahil unti-unti itong mabubulok. Inalis ko muna ang drip hose bago ko tinanggal ang plastic mulch. Kailangan ko rin kasi magdagdag ng compost para maganda pa rin ang mga susunod nating tanim. Ayaw kong gamitin ang baging ng pipino kaya dito ko siya imamulch sa sagingan. Hindi tayo nagsusunog ng dahon o damo dahil pang-mulch at nabubulok din naman ito katagalan. Una, karatilya ang ginamit ko panghakot ng compost pero dahil marami tayong hahakutin is gumamit na ako ng kulong-kulong. Malaking tulong ang ganitong setup ng sidecar panghakot lalo na dito sa farm. Maraming nagtatanong at gustong bumili ng vermicast at compost, yun nga lang ay di muna tayo nagbebenta sa ngayon dahil panggamit natin dito sa farm. Mahirap din kasi mag-compost lalo't summer dahil wala o pahirapan ang pagkuha ng green na substrate. Ayaw naman natin na manure at sawdust lang ang ating substrate dahil hindi ito dadaan sa hot composting at low quality ang mapuproduce nating vermicast dahil konti lang ang ating substrate. Kaya sa ngayon is nakafocus lang kami sa paghakot ng manure at sawdust at hintay natin ang tag-ulan bago makapag-compost. Tinapos ko na ng gabi para hindi na mainit. At ito na pala yung buto ng tanim natin na nakaraan, so nag-seed banking na rin tayo. Indirect seeding ko na ito dahil pipino naman. Wala na tayong problema sa pollination dahil bumili tayo ng stingless bee. So once na namulaklak to, is ipapasok natin yung mga stingless bee. So hindi na tayo mag-hand pollinate katulad ng dati. Kumuha tayo ng damo pang mulch. Kagandahan dito is magiging slow release na fertilizer ito dahil unti-unti itong makokompose. So, patagal ng patagal is paganda ng paganda ang ating lupa. Ganyan din ang ginawa natin dito sa kabila. So, nagtanim ulit tayo ng kamatis sa lupa at nagtanim din tayo sa tubig o hydroponics. Pero ang gamit nating solution dito is vermicast at may mga pasingit tayong experiment. So, ipagko-compare natin kung ano yung magandang paraan ng pagtatanim at yun yung ating ipapractice. At kung nagustuhan mo ang video na to ay huwag kalimutan mag-like at mag-follow. Yun lang po. Maraming salamat. God bless.